Hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, datnanawa kayo ng bidyong ito na malakas, malusog, masaya. Kung may mga pagsubok man ay inyo rin pong mapagtatagumpayan sa tulong ng ating Panginoon. Amen to that. Tayo po mula itutunghayin ng ating pagbasa para naman sa araw ng Sabado, April 12, 2025. Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanatay 11, mga talatang 45 hanggang 56. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipo ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sindrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat, paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan? Sa halip na mapahamak ang buong bansa." Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin natin noong mga panahon na yon, sa 3 taon ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus, laganap ang mga himala, laganap ang balita, laganap ang kapangyarihan, laganap ang usap-usapan sa mga ginagawa ng ating Panginoong Hesus. At sa lahat ng kanyang mga kababalaghang ginagawa, ang mga tao ay napagpapala. Kahit saan siya magpunta, siya ay sinusundan ng mga tao. Sapagkat noong mga panahon na yon, siya ay tinatanggap na at pinaniniwalaan halos ng lahat. Hindi lang ng kanyang mga kababayan, kundi ng mga ibang lahi, ibang bansa. Kahit ang bansang sumakop sa kanila, ang bansang Roma, may mga kawal at mga punong kawal ang naniniwala. Mga pinunong kawal ang nagtitiwala. Lumalapit sa ating Panginoon at kanya namang natutulungan. Ang isa lamang na suliranin sa ating pong pagbasa ay ang inggit ng mga taong galit sa ating Panginoong Hesus. Sa katauhan ng mga Pariseo, mga punong pari, mga saserdote, mga pinuno ng bayan. Sapagkat napakaraming sumusunod sa ating Panginoong Hesus at nag-aalala sila na ang kanilang sinasangkalan at kinakatwiran ay baka lupigin sila at pati ang kanilang templo ay pakialaman ng bansang sumasakop sa kanila. Kaya ano ang ginawa ng mga taong ito? Lahat ng paratang, lahat ng bintang, lahat ng paghatol, lahat ng paghusga ay ginawa nila kay Jesus upang sa kabila ng lahat ng iyon ay maipapatay nila ang ating Panginoong Hesus. At sa kabilang banda, para bagang sila'y nagtagumpay sapagkat naipako ang Panginoong Hesus sa krus. Ngunit sinasabi ng punong pari, si Caiphas, ang pinakapinunong saserdote ng mga panahon na yon, siya'y mamamatay hindi lamang para sa kanilang bansa, para sa isang bayan. Siya'y mamamatay para sa lahat ng tao para ipunin ang nagkawatak-watak. Hinulaan na yung magaganap at yung mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Nahulaan niya kung ano ang misyon at gampanin ng ating Panginoong Hesus sa mundong ito. Puntahan na nga po natin ang pinakasusing salita ng ating pong pagdinilay, ang ating pagsasadiwa. Hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkakawatak-watak na mga anak ng Diyos. Yun po ang layunin ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang kamatayan ay magdudulot ng pagbubuklod, ng pagkakaisa, ng pag-iipon ng lahat ng mga nagkawatak-watak. Siya ay magiging tagapagligtas ng lahat, hindi lang ng isang grupo, hindi lang ng isang relihiyon, hindi lang ng isang bansa,
kundi siya ay magiging tagapagligtas ng lahat ng tao na tatawag, mananalig at sasampalataya sa Kanya. May isang kantang pangmahal na araw na sumasalamin sa kaganapan ng buhay ni Jesus dito sa lupa. Dakilang pag-ibig, saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Hindi lang naman sa awit, pinapatunayan din naman ng Biblia eh. Sinabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Matthew 28, di ba? Nang sila'y isugo. Ano ang sabi ng Panginoon? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. O, diba? Pinatutunayan ni Jesus sa kanyang mga alagad nang sila'y isugo, saan man sila magpunta, kasama nila ang ating Panginoon, saan mang panig, saan mang sulok ng mundo. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus. Tayo lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Totoo naman eh. Ang kaligayahan ng isang Kristiyano, ng mga mananampalataya, ay yung makita natin kung paanong namatay si Jesus sa krus. Na tayo ay natubos sa ating mga kasalanan, na wala tayong kakayahan para iligtas ang ating mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Ngunit sa pamamagitan ng krus ni Kristo, may pagmamalaki natin na ang kanyang kamatayan ay hindi nawala ng kabuluhan bagkus nagdulot ng malaking kaligtasan sa atin. Tunay nga ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang mitsyang pinagmulan ng komunyon at pagkakaisa ng buong iglesia sa lahat ng panig ng daigdig. Sa di mabilang ng mga pagkakataon at sa lahat ng panahon. Samantala, lalong tumitindi ang galit ng kanyang mga kaaway dahil patuloy sa pagdami ang kanyang mga tagasunod at nangangamba rin sila sa paglusob ng mga Romano na wawasak sa kanilang bansa at sa banal na lugar. Yun ang pinangangambahan nila. Actually, lang nila ito eh, paratang na lang nila ito eh. Mayroon po mga pagkakataon na may mga nakaraan tayong pagsasadiwa na ang mga punong saserdote, mga pinunong pare, mga pinuno ng bayan, kaya sila nag-aalala ay dahil baka hindi na sila pakinggan ng mga tao. Sapagkat si Jesus na ang sinusundan at pinapakinggan ng mga tao. So yun ang kanilang iniingatan, na yung kanilang dignidad, yung kanilang karangalan, yung kanilang authority, yung kanilang kapamahalaan, yung kanilang kapangyarihan, ay nababaliwala na sa mga taong sumusunod sa ating Panginoon sapagkat mas pinaniniwalaan na nila si Jesus. Sinasampalatayanan ni Jesus, kinikilala si Jesus. At sinasabi naman na si Jesus ay walang paglaban na sinasabi at ginagawa laban sa bansang nakakasakop sa kanila sapagkat ang kanyang misyon ay dalhin ang kaharian ng Diyos. Hindi siya magtatatag ng kanyang sariling kaharian. Kaya nga nang siya humarap kay Pilato, ano ang sabi niya? Kung narito lang ang aking kaharian, di pinagtanggol na ako ng aking mga tauhan. Ngunit wala sa daigdig na ito ang aking kaharian. O, di ba? Kaya hindi po magkakaroon ng katotohanan yung mga paratang ng mga pinunong pare, ng mga pinunong bayan, ng mga saserdote, yung mga paratang at pagbibintang na inilagay sa kanya, sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang kinatatakutan nila ay ang pagdating daw ng mga kawal Romano na wawasak sa kanila pati sa banal na lugar, sa banal na dako, yun yung templo. Kaya pinagplanuhan nila ang pagpatay sa kanya sa katwirang mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Pilit nilang binabaluktot ang katwiran para sa kanilang sariling kapakinabangan. Totoo yun, nagkaisa sila laban kay Jesus para sa kanilang pangsariling kapakinabangan. Ginamit na lamang kung yung maaring gawin ng bansang Roma sa kanilang bansa at sa lugar na dakong banal. Diba? Sinasangkalan na lang nila yun eh. May mga pagkakataong napakadali nating humusga at bumuo ng mga maling palagay sa isang tao batay lamang sa ating sariling limitadong pagtatasa at maging mga pagnanasa at hindi sa katotohanan. Napapanahon po yan ngayon eh. Sa panahon ng kampanya ngayon, dahil malapit ng eleksyon, ano ang ginagawa ng mga kumakandidato? Ano ang ginagawa ng mga humahabol? Paratangan sa isa't isa, bintangan sa isa't isa, siraan sa isa't isa. Hindi mo tuloy malaman kung sino ba ang
pipiliin mo? Sino bang ilalagay mo? Sino ba ang tama? Usong-uso ngayon ng fake news, disinformation, misinformation. O di ba? Kitang-kita natin na nagaganap sa ating kapaligiran. Sino na ba ang ating paniniwalaan? Para hindi tayo maligaw, ang gawin nating gabay ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. At pagkatapos manalangin tayo para ang mailuklok natin, maiboto natin ay mga talagang taong makadiyos, makatao na maglilingkod sa ating kapwa. Pag-aralang manahimik at makinig para ang katotohanan ay lubusang manig. So, anong ibig sabihin? Huwag tayo makisawsaw sa ingay ng mundo, sa ingay ng politika, sa ingay ng ating kapaligiran. Matuto tayong manahimik sapagkat sa ating pananahimik, maririnig natin ang tinig, ang gabay ng ating Diyos at tayo ay hindi madaday. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging masasabi, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye.